Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa mga fatawa na may kinalaman sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam, at tinatalakay pa rin natin ngayon ang tungkol sa naging fatwa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah sa nagtanong sa kanya tungkol sa isang tao na nasa Jordan, isang Muslim na nasa Jordan at ang kasama niya sa bahay ay mga hindi Muslim, at tinawag niya itong mga kapatiran na mga Kristiyano. Sa unang bahagi ng ating pagtalakay ay tinukoy ni Sheikh rahimahullah na wala ngang maaring umiral na kapatiran sa pamagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano, pero nilinaw natin dito na ang tinutukoy dito ay walang iiral na kapatiran dahil ang tunay na kapatiran ay ang kapatiran sa pananampalataya. Na maaring hindi natin sila ituturing na ating mga kapatiran, pero ang Islam ay hindi naman nagbabawal sa atin na makipagkapwa-tao sa kanila, lalong-lalo na kung sila ay hindi naman natin mga kalaban sa relihiyon. Kaya sa pagpapatuloy, sinabi ni Sheikh rahimahullah, "Faman hum a'da'ullah," sino ang mga kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Sino man daw ang kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala at kalaban ng kanyang mga anghel at kanyang mga sugo, gayon din ay kalaban ni na Anghel Gabriel at Anghel Mikael, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kalaban ng mga hindi nanampalataya. At ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isang malinaw at walang paligoy-ligoy na pagpapabatid mula sa Kanya. At ito ay tipikal na asahan natin sa Panginoon na Siya ay magbibigay sa atin ng malinaw na pangaral tungkol sa relihiyon na ito. Dahil ang relihiyon na ito, ang Islam, ang siyang relihiyon ng mga propeta, ito ay relihiyon na may paninindigan. Hindi ito relihiyon na inimbento lamang ng tao, na ang tao rito, ang mga Muslim halimbawa, ay magkakaroon ng ibang interpretasyon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ay babaliwalain natin, o kaya ay babaloktutin ang mga kahulugan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi masaktan ng mga hindi Muslim bilang halimbawa. Kasi merong mga Muslim, ito ang concern nila. Masyado silang nagiging apologetic kapag merong mga aya o talata sa Quran na tumutulig sa mga hindi nanampalataya. O kaya ay nagtutukoy sa mga kapintasan sa kanilang relihiyon, lalong-lalo na sa kanilang mga gawain o paniniwala na naglalaman ng kawalang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga Muslim, nahihiya sila na mabanggit ang mga ito. Pero wala tayong kailangan na ikahiya sa mga aral na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, wala tayong dapat na ikahiya. Bagus tayo ay marapat na manindigan pa nga sa mga ito. Ngayon maaring merong mga Muslim na nahihiya sila na nababanggit ang mga bagay na ito na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga hindi mananampalataya ay kanyang mga kalaban. Maaring iniisip nila na masasaktan ng damdamin ng mga hindi nanampalataya o kaya ay maaring masisira ang kanilang relasyon sa kanila. Pero ito nga, nililinaw natin ang relasyon na namamagitan sa mga tao. Ang pinaka mainam dito ay ang relasyon na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito nga ay ang kapatiran sa pananampalataya. At kung hindi man sila matutuwa sa iyong sasabihin o hindi sila matutuwa sa iyong pagpapahayag, wala tayong magagawa rito. Ang gabay ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala at nasa tao kung tatanggapin ba niya ito o hindi. Nasa tao kung ito ba ay kanyang mamasamain o hindi. Napakaraming mga katuruan ng Islam ang napakabuti, napakainam. Napakaraming mga katuruan ng Islam ang tumutukoy sa pagpapakumbaba, pagiging mapagbigay o pagiging magalang. Pero pinuri ba ito ng mga kalaban ng Islam? Hindi. Kaya kung isipin natin na titigil ang mga kalaban ng Islam sa paninira sa relihiyong ito sa pamagitan ng hindi natin pangangaral sa mga pangaral ng relihiyon na ito na medyo masakit sa kanilang damdamin, kapag ito ay narinig,
Hindi sila titigil sa paninira sa Islam. Kaya ang mga Muslim ang marapat sa atin, lalong-lalo na ang mga mangangaral ng Islam, ang marapat sa atin ay madagdagan pa ang ating paninindigan sa ating relihiyon, lalong-lalo na sa usapin ng akida at sa usapin ng alwala wal bara. Na dapat malinaw ang ating paninindigan sa relihiyon, malinaw kung kanino ang ating katapatan, at malinaw na tayo ay walang kinalaman dapat sa mga hindi nanampalataya at sa kanilang mga gawain at paniniwala. Na mga bagay na ito, bagaman ating pinaninindigan na hindi naman ito nangangahulugan na tayo ay lalapastangan sa kanilang mga karapatan. Hindi ito ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinukoy niya rito ay kalaban niya ang mga hindi nanampalataya. Kaya may kita rin natin na kahit ako, marami akong mga kakilala sa industriya na mga hindi Muslim. At nababanggit ko sa kanila ang mga bagay na ito ng walang pagdadalawang isip, at nababanggit ko ang mga ito ng may paninindigan. Pero naiintindihan nila ang parte na ito. Ang katotohanan niyan, marami sa mga hindi Muslim, kapag niririnig nila ang tungkol sa mga ganitong mga katuruan ng Islam, hindi naman sila nagre-react. Tinatanggap nila ito. Pinagbibigyan nila tayo na makapagsalita ng tulad ng ganito, at kung sila ay may katanungan, ay nagtatanong naman sila ng maayos. Liban na lamang sa mga kalaban talaga ng Islam, na kahit anong gawin natin, hindi talaga sila malulugod sa atin. Ang Muslim gumawa man ng mabuti, gumawa ng masama, o kaya ay mangaral ng mabuti o mangaral ng masakit na pangangaral, pareho lamang ang magiging reaksyon nila. Kaya itong bagay na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang mga hindi nanampalataya ay itinuturing ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kalaban. At sino ba ang pinaka nakaalam kung sino ang kalaban niya o hindi? Sino bang nakakaalam kung sino ang kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala o kakampi niya, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yan bagay na ito ay dapat na maging malinaw sa ating mga Muslim. At ganyan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya o ba'd. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang inyong mga kakampi. Sila ay kakampi ng isa't isa. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Na sino man daw sa inyo ang makikipagkampihan o makikipagkaibigan sa kanila, ay tunay na siya ay magiging kabilang sa kanila. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naggagabay sa mga hindi nanampalataya. So pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na ituturing natin ang mga hindi mananampalataya bilang ating mga kakampi o kaibigan o kapatiran, dahil ang mga bagay na ito ay nakareserba sa kapwa natin mananampalataya. Pero syempre, inuunawa natin ito sa tamang pangunawa na hindi nga ito nangangahulugan na ang Muslim ay mamiminsala sa mga hindi Muslim, at hindi rin ito nangangahulugan na bawal tayo makipagkapwa-tao sa mga hindi Muslim na hindi naman tayo kinakalaban sa ating relihiyon, at hindi rin naman ito nangangahulugan na bawal tayo makipagtulungan sa kanila para sa kapakanan na pangkalahatan. Tayo ay marapat na mayroong paninindigan sa relihiyon natin na ito, at maging malinaw tayo sa paninindigan na ito, inshallah. At si Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala sa kung ano man ang idudulot ng ating paninindigan na ito. Ito ang problema sa marami sa mga Muslim na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na modern Muslim, o tinatawag nila ang kanilang mga sarili na moderate Muslim, tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Muslim na marunong makitungo sa kanilang kapwa-tao. Kaya sila ay nakikipagmabutihan sa mga hindi mananampalataya hanggang sa punto na nasasakripisyo na ang kanilang relihiyon. Hindi na sila naghihijab, sila ay umiinom na rin ng mga pinagbabawal katulad ng alak, sila ay nagbibisyo katulad ng sigarilyo, sila ay nakikilahok sa mga gawain nila na mayroong kalaswaan at pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pa mga gawain na hindi isinabatas sa Islam katulad ng pagdiriwang ng birthday at iba pa.
Ito ay dahil sa hindi sila nanindigan sa kanilang relihiyon. At iniisip nila na kapag sila ay magiging mahigpit sa kanilang relihiyon ay magiging sagabal ito sa pagkakapromote nila sa trabaho o magiging sagabal ito sa mahusay na pakikitungo nila sa kapwa nila tao. Pero walang katotohanan ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay pag-aakala lamang nila. Bagkus sa mga Muslim na ito, na sila ay nagkukulang sa kanilang relihiyon sa pag-aakala ng pagkukulang sa relihiyon ang batayan ng pagiging moderate o pagiging moderno, ito ay maling pangunawa. Bagkus itong mga Muslim na ito, kung titingnan natin, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila naman ang may gusto talaga na maging maluwag sa kanilang relihiyon. Kaya nila iniiwan ang marami sa mga katuruan ng Islam at ginagawa na lamang nilang dahilan ang pagiging mahigpit ng Islam na nagiging sagabal sa kanilang mga personal na mga kagustuhan, kaya sila nagkakaganito. Pero kung gugustuhin naman nila na maging matapat sa relihiyon, maging matapat sa Islam, at maging mabuti pa rin sa pakikipagkapwa-tao sa mga hindi Muslim, ay magagawa naman nila ito. Hindi natin kailangan isakripisyo ang anumang bahagi ng ating relihiyon para sa ano pamang makamundo na ninanais natin. Anumang achievement na gusto natin dito sa mundo ay hindi natin maaring ipagpalit ang ating relihiyon dahil ang tagumpay natin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay nakasalalay sa pagsasabuhay natin sa relihiyon na ito. Bakit? Hindi ka ba pwede maging professional kung ikaw ay nananatiling nagsasala? Hindi ka ba mananatili na professional kung ikaw ay nakahijab? Kung ikaw ay nag-aakala na hindi ka uusad o uunlad sa iyong trabaho dahil pinipigilan ka ng iyong relihiyon, huwag mong iwan ang iyong relihiyon. Iwan mo ang iyong trabaho. At humanap ka ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang lugar. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, dinulot niya na maging malawak ang lupa. Dinulot niya na tayo ay makahanap ng kanyang biyaya sa iba't ibang mga paraan. Huwag natin gawing maliit ang ating mundo. Maraming paraan kung gusto nating gumawa ng paraan na makahanap tayo ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at the same time maitaguyod natin ang ating relihiyon. Ito ay simpleng payo para sa lahat, lalong-lalo na sa mga tao na maaring sila ay na susubok sa kanilang pagsasabuhay ng relihiyon dahil sila ay nasa kalagitnaan ng mga hindi nanampalataya, katulad ng tao na nagtanong na ito kay Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. At sa pagpapatuloy natin, sinabi nga ni Sheikh rahimahullah, فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمْ أَنْ يَصِفَ الْكَافِرَ أَيًّا كَانَ نَوْعُ كُفْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَمْ يَهُودِيًّا أَمْ مَجُوسِيًّا أَمْ مُلْحِدًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَصِّفَهُ بِالْأَخْ أَبَدًا. Na sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, hindi pinahintulutan para sa Muslim na ilarawan ng sino mang hindi nanampalataya kahit ano pang uri ng kanyang kawalang pananampalataya, siya man ay Kristiyano, Hudyo, Zoroastrian o atheist, hindi pinahintulutan na ilarawan siya bilang kapatid kahit kailan. Fahdar ya akhi mithlu hada ta'bir. Kaya pangilagan mo o aking kapatid, ito ay sinasabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ng direkta sa tao na ito na nagtatanong. So malinaw ng mga hindi mananampalataya ay kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sila ay kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kalaban din natin sila. Pero hindi ito ibig sabihin na tayo ay hindi magiging makatarungan sa kanila. Dahil kahit ang mga kalaban, sila ay merong mga karapatan, at syempre dito sa mundo, tayo ay gumagalaw sa iba't ibang mga batas. Pero ang unang ginagalawan natin ay ayon sa batas ni Allah at syempre sa batas ng tao na katanggap-tanggap sa ating relihiyon na hindi nasasakripisyo o nakakompromiso ang ating relihiyon. At sa naging tugon ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sa mismong katanungan, sinabi niya, innahu yanbaghi an tabta'id an mukhalatati ghairil muslimin lianna mukhalatatahum tazilul girat ad-diniyya min qalbik. Marapat para sa iyo ang lumayo sa kanila, sa mga hindi Muslim na ito, dahil ang masyadong pakikipagmabutihan sa kanila ay nagiging dahilan upang ang iyong pagmamalasakit sa relihiyon
ay mawala sa iyong puso. Ibig sabihin, maari silang maging masamang impluwensya sa iyo. Maaring ikaw ay may impluwensyahan nila na uminom ng alak o kaya ay gumawa ng iba pang mga bagay na labag sa isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Warubbama tuaddi ila mawaddatihim wa mahabbatihim. At maaring ang mamahalin mo na sila sa kanilang mga ginagawa at ikaw nga ay hindi na makakakilala sa pagitan ng tama at mali sa kanilang mga gawain bilang isang Muslim. Waqad qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallah wa rasulah law kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kutiba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah alla inna hizballahi humul muflihun. Sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na wala kang matatagpuan na sino mang tao na nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay na nagmamahal sa sino mang lumalaban kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. So, ibig sabihin, walang mananampalataya ang nagmahal sa mga hindi nanampalataya. Dahil sila nga ay mga hindi nanampalataya, sila ay lumalaban kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo maaring makipagkapatiran sa kanila. Sila ay kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanino ba tayo makikipagkampihan? Kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang mga kalaban? Siyempre kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon maaring naawa ka o kaya ay nakikisimpatya ka sa mga kaibigan mong hindi Muslim. Kung talaga naawa ka sa kanila o nakikisimpatya, anyayahan mo sila patungo sa Islam. Ipakita mo sa kanila ang katotohanan sa iyong relihiyon sa pamagitan ng paninindigan dito. Hindi sa pamagitan ng pagsama sa kanilang kasamaan o kalokohan. Kung gusto mo sila, ay gustuhin mo rin para sa kanila ang pumasok sila sa paraiso at ang mailigtas sila mula sa impyerno. Sa ganitong paraan mo ipakita ang iyong pagmamalasakit sa kanila. Pero liban pa nga rito, wala ka nang ibang pwedeng ipapakita sa kanila ng pagmamahalo kaya wala ka nang mararamdaman dapat sa kanila na anumang damdamin sa iyong puso. Liban pa sa ang kawalan mo ng kinalaman sa kanila. At ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga, hindi marapat na magmamahal ang Muslim sa sinumang hindi nanampalataya kahit pa sila ay kanilang mga magulang, mga anak, mga kapatid, malalapit na mag-anak at iba pa. Walang pagkakaibigan o kay pagkakapatiran ang hihigit pa sa pagkakaibigan o pagkakapatiran sa Islam. Ang mga Muslim ang pinakakarapat dapat sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit. At dito ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nanampalataya na itinakda na sa kanilang mga puso nga ang iman na pinatatatag sa pamagitan ng paninindigan na ito sa relihiyon ang pananampalataya sa kanilang mga puso at si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusuporta sa kanila sa pamagitan ng kanyang ruh, ng espiritu at tinutukoy dito ay si Anghel Gabriel. At papasukin sila sa mga hardin sa paraiso na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog at mananatili sila rito habang panahon. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod kay Allah. Sila ang mga kakampi ni Allah. Tunay na ang kakampi ni Allah, sila ang mga matagumpay. Kaya makikita natin dito, hindi natin kailangan isakripisyo ang ating relihiyon para magtagumpay sa mundo. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging kakampi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay naging malinaw ang pagtalakay natin na ito. Alhamdulillah, hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.